Minsan sa buhay, may maririnig kang kwento na kahit gaano ka pa katalino, ay hindi mo malalaman kung anong totoo at alin ang gawa-gawa lang. Pero itong ikikwento ko, ito yung klase ng karanasang hanggang ngayon. Hindi ko pa rin lubos maisip kung paano talaga nangyari. Ang tanging malinaw lang sa akin, minahal siya ng isang nilalang na hindi natin ganap na nauunawaan. Si Lenny ang pinakamagandang babae sa amin noon sa baryo. Ibang klase ang dating niya. Hindi yung tipong palaban o palingkera, kundi yung klaseng tahimik pero kahit saan siya tumingin, parang tumitigil ang paligid. Morena siya, makinis, matangos ang ilong, at may mga matang tila may lungkot pero may lalim din. Lahat ng lalaki, mula estudyante hanggang may asawa, lihim siyang inaabangan tuwing dadaan sa kalsada papuntang palengke. Pero hindi siya maarte. Nagsusuot lang siya ng simpleng palda, lumang blusa, at bit-bit ang bayong na gawa ng tatay niya. May mga pagkakataon pa nga na tila wala siyang kamalay-malay sa epekto ng itsura niya sa paligid. Tahimik lang siya palagi. Mas gusto niya yung nag-iisa sa silong ng puno habang nagbabasa ng lumang nobela, o kaya nagkukukot ng sinampay sa may likod bahay nila. Isang beses nung bata pa kami, nakalaro ko siya sa ilog. Sa gitna ng laro, napatitig siya bigla sa gubat sa may dulo ng ilog. "Ayokong lumapit dyan," sabi niya sa akin. "Parang may mata na laging nakatingin." Siyempre, binansagan namin siyang matatakotin. Pero ngayon, kapag naaalala ko yon, naiisip ko na baka may dahilan kung bakit siya laging kabado kapag malapit sa gubat. May isang gabing hindi ko makalimutan. Niyaya ako ni Lenny sa bahay nila para manood ng lumang teleserye. Habang naghihintay ng tsaa, pumasok ako sa kwarto niya para kumuha ng unan. At sa kama niya, may notebook na bukas. Kita ang sulat kamay niya. Nanaginip na naman ako sa kanya. Hindi ko siya kilala pero ang mga haplos niya, parang totoo. Parang mahal ko siya, kahit hindi ko siya nakikita ng malinaw. Hindi ko alam kung bakit pero kinabahan ako. Noon pa lang, parang may kakaiba na talaga kay Lenny. Hindi siya baliw. Hindi rin siya mahilig sa kwento-kwento. Pero sa mga sumunod na linggo, naririnig ko sa ibang tao na si Lenny raw. Kung minsan, biglang napapatingin sa malayo na parang may kinakausap. May ilang binatilyo sa amin ang nagtatangkang manligaw, pero laging umaatras. Yung isa na aksidente, yung isa naman, biglan lang hindi na bumalik sa baryo. "May sumpa yata yung batang yan," bulong ng matatanda. Pero may isa pang matanda, si Lola Amang, na dating albularyo, ang nagsabing, "Hindi sumpa yan. May nag-aangkin sa kanya. Hindi nyo lang nakikita." Lumingon siya sa kagubatan. "Matagal nang may nakakabit yan." Never na pinansin ni Lenny ang mga sabi-sabi. Pero may isang gabi na nakita ko siyang umiiyak sa silong ng puno sa likod ng bahay nila. Lumapit ako. Tinanong ko kung bakit. Ang sabi niya, "Gusto kong magmahal. Gusto kong mahalin. Pero parang hindi ko kayang gawin yun dito." Niyakap ko siya. Hindi ko alam kung anong ibig niya sabihin noon. Ang alam ko lang, parang may bigat siyang dinadala na hindi basta kwento lang o drama lang ng dalaga. Parang may hinihintay siyang hindi natin alam kung totoo. Noong mga sumunod na buwan, naging mas tahimik si Lenny. Hindi na siya sumasama sa mga kabarkada. Hindi na siya pumupunta sa palengke. Pero ang mas nakakapagtaka, naging mas maganda siya. As in, halos maladiwata ang kinang niya kahit hindi siya nakapustura. Kahit bagong gising lang siya o pawis na pawis sa gawaing bahay. May kung anong alindog na hindi mo maipaliwanag. At saka ko napansin, tuwing gabi may liwanag sa kwarto niya kahit patay naman ang ilaw. Parang sinag ng buwan, pero maliwanag lang sa parteng kama niya.
Tinanong ko siya minsan. Ang sabi lang niya, baka guni-guni mo lang. Pero hindi yun guni-guni. Kasi gabi-gabi, naririnig ko siyang humahalinghing. Hindi yung tipong may sakit o masama ang pakiramdam, kundi yung parang may sensual na kasiyahan. Parang may kasama siya sa kama na hindi natin nakikita. At doon ko naisip, baka hindi lang basta panaginip ang sinasabi niya noon. Baka may bumibisita nga sa kanya tuwing gabi. Ngayon, habang iniisip ko kung paano lahat ito nagsimula, bumabalik palagi ang tanong, paano kung totoo ang lahat? Paano kung may nilalang na naakit sa kagandahan niya at minahal siya sa paraang hindi natin kayang unawain? Ito lang ang simula. At sa susunod na bahagi, ikikwento ko kung paano siya unti-unting nawala at kung paano kami natutong tanggapin na may ilang pag-ibig na hindi natin hawak, pero totoo. Nagsimula ang mga talagang kakaiba ilang linggo matapos yung gabing nakita ko si Lenny sa ilalim ng puno na umiiyak. Parang dumilim ang paligid niya. Yung aura, parang may nakabalot sa kanya na hindi mo maipaliwanag. Mas bihira na siyang lumabas ng bahay at kapag napapadaan ka sa tapat nila, mapapansin mong madalas sarado na ang mga bintana, kahit patirik na tirik ang araw. May isang insidente na hindi ko malilimutan. Umaga yun. Habang naglalaba kami ng mga tita ko sa may ilog, dumaan si Lenny. Dala ang plastik na may bitbit na pananghalian nila. Ngumiti siya saglit sa amin pero maya-maya, bigla siyang napatigil. Tumigil din kami sa pagsasabon. Kasi ibang klaseng titig ang nakita namin sa kanya. Parang may nakita siya sa kabilang side ng gubat. Hindi basta tingin na may gulat o natakot, kundi yung may pagkakilala. May halong gulat pero may saya rin. Parang pagtingin ng isang taong nakakita ng mahal niya matapos ang matagal na pagkakawalay. Sinundan ko ang direksyon ng tingin niya. Wala akong nakita. Pero nanindig ang balahibo ko kasi ramdam ko na may presensya roon. May aninong hindi mo kita pero alam mong nandun. Kinagabihan, kinulit ko si Lenny. Sino yung nakita mo sa gubat? Tanong ko habang nasa may likod bahay kami. Nagsasalansan ng mga pinagplansyahang damit. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tinuro niya lang ang buwan. Sa kamahina niyang sinabi, hindi ko siya kilala pero parang matagal ko na siyang kasama. Napakamot na lang ako ng ulo. Akala ko nung una baka nananaginip lang ulit siya. Pero sa mga sumunod na araw, mas naging madalas na siyang tahimik. Mas lalong naging pribado ang mga kilos niya. Ang pinaka nakakagulat sa lahat ng lalaking nagpaparamdam sa kanya, katulad ng sinabi ko noong una, naaaksidente, nagkakasakit, o basta na lang naglalaho. Si Kiko, yung tricycle driver na nagbigay sa kanya ng candy, nahulog sa kanal kinabukasan at nabali ang braso. Si Benjo, yung anak ng barangay captain na sumubok sanang ihatid si Lenny pa uwi, nasiraan ng motor at halos mahulog sa bangin. At si Jomar, yung halatang gusto talagang manligaw, ay biglang nagpaalam na lilipat daw ng Maynila. Walang explanation. Umiska po. Kahit pa biro-biroan pa naming sinasabi na may malas kay Lenny, alam naming may kakaiba talaga. Lalo na nung lumabas ang kwento ng mga matatanda. Yung tinatawag nilang bantay. Ang bantay, sabi ng mga matatanda, ay isang nilalang na nakatira sa kagubatan. Hindi siya hayop. Hindi rin multo. Isa siyang nilalang na parang tao. Pero mas makapangyarihan. At hindi basta-basta nakikita ng ordinaryong mata. Namimili raw ito ng babae. Hindi lang dahil sa kagandahan, kundi sa lambing ng kaluluwa. Kapag napili ka raw ng bantay, hindi ka na basta pwedeng ariin ng iba. Ikaw lang ang sa kanya, at siya lang ang sayo.
Noong una, pinagtatawanan lang namin to. Parang urban legend lang sa baryo para takutin ng mga batang pasaway. Pero kay Lenny, hindi na biro. Kasi kahit walang diretsahang pangyayari, may mga kwento nang lumalabas. Sabi ni Mang Gardo, habang naglalakad siya sa may gubat isang gabi, nakarinig daw siya ng tawa ng babae at tinig ng lalaking baritone na nagbubulong. Walang bahay doon. Wala ring ibang daan. Pero ang mas nakakakilabot, ang boses ng babae. Boses ni Lenny raw. Sabi naman ni Aling Norma, nakita daw niya si Lenny habang naliligo sa poso ng madaling araw. Wala raw saplot sa katawan. Pero hindi nahihiya. Parang may kayakap sa hangin. At ramdam niya raw ang init ng paligid kahit 10 oras ng gabi. Pero ang pinakamabigat, si Lenny mismo ang nagsabing masaya siya. Oo, minsan kinakausap ko pa rin siya. Tahimik siyang nakaupo sa may puno. Umiikot ang daliri niya sa basang dahon o kaya sa bato. Tinanong ko siya minsan, "May problema ka ba?" Ang sabi lang niya, "Wala, masaya ako." Saka siya ngumiti. Pero yung ngiting yun, iba. Hindi yung tipong nabigyan ng tsokolate o inabutan ng magandang balita. Kundi yung ngiti ng isang babaeng may lalim na sikreto at hindi mo na kayang abutin pa. At sa mga gabing yun, habang ang lahat ng tao sa baryo ay mahimbing na natutulog, may mga nagsasabi na may nakikita silang anino sa bubong ni Lenny. May matangkad na lalaking nakaputi o minsan ay walang anyo, pero presensyang ramdam mo sa balat mo. Tipong tumatayo ang balahibo kahit hindi mo siya nakikita. Sa panahong yun, si Lenny ay parang nasa dalawang mundo. Isa kung saan nakatira siya sa baryo, nagsasampay, naglalaba, nagtitimpla ng kape. At isa kung saan gabi-gabi siyang kinakausap, hinihipa ng leeg, hinahalikan sa noo, at ginagabayan ng isang nilalang na walang ibang makakita kundi siya lang. Hanggang isang gabi, may nasaksihan akong hindi ko malilimutan. Habang dumadaan ako sa tapat ng bahay nila, nakita ko siyang nakaupo sa may bintana. Nakaputing duster, mahaba ang buhok, at nakatingin sa kalangitan. Tila nakikipag-usap. Pero ang pinaka nakatindig balahibo, may kamay na dumampi sa balikat niya. Walang katawan, walang anino. Pero kitang-kita ko na may kamay. Hindi ko na alam kung anong klaseng pagmamahalan yon. Pero isa lang ang sigurado ako. Hindi siya natatakot. At doon ako tuluyang nanahimik. Kasi hindi ko na kayang questionin ang mga bagay na hindi para sa atin. Hindi ko alam kung tao ba ang lalaking nasa gabi o kung engkanto nga talaga siya. Ang alam ko lang, si Lenny ay unti-unti nang nawawala sa mundong ito. Pagsapit ng 18 niyang kaarawan, parang lalong naging kakaiba si Lenny. Hindi siya naghanda. Kahit konting spaghetti o soft drinks lang gaya ng ginagawa ng ibang dalaga sa baryo. Wala rin siyang pinaimbitahan, kahit pa araw ng linggo at may misa sa kapilya. Pero kami, mga kababata niya, sinurpresa pa rin siya ng konti. Dinalhan namin siya ng maliit na cake mula sa bayan. May kandila pa. Sabay sabing, "Wish ka muna, Lenny." Ngumiti lang siya ng banayad. Hinipan niya ang kandila, pero wala siyang sinabi. Tahimik lang siyang tumingin sa malayo. "Hindi ka pa pupunta sa sayawan sa kabilang baryo mamayang gabi?" Tanong ni Jenny na kaibigan din namin. Ewan ko, parang gusto ko lang maglakad mamaya nang mag-isa. Sagot niya, at yun na nga ang huling beses na nakita namin siyang buo. Bago siya nawala ng 3 araw. Kinabukasan, balita na agad sa buong baryo na hindi umuwi si Lenny. Hinintay siya ng nanay niya buong gabi. Pero ni Anino wala. Inakala namin na baka nagpalipas lang ng oras sa bahay ng pinsan niya.
Pero pagdating ng hapon ng susunod na araw, malinaw nang nawawala siya. Naghanap ang buong barangay. Lahat ng sulok ng kagubatan, pati tabing ilog, pati poso at likod ng kapilya, pinasok. Pero wala. Walang bakas ng sapatos. Walang putol na dahon. Walang pahiwatig kung saan siya maaaring napadpan. Pero ang nakakakilabot sa lahat, may nagsabing nakita raw siyang nakatayo sa gilid ng gubat bandang 2:00 ng madaling araw. Nakaputing bestida. Walang saplot sa paa. Nakatitig lang siya sa kalawakan. Para bang hinahatak ng dilim. Pangatlong araw, natagpuan siya sa ilalim ng isang matandang balete, malapit sa gilid ng bundok. Natutulog lang siya, parang sanggol, nakapikit, tahimik, pero hubot-hubad. Walang saplot pero ang katawan niya, wala ni isang galos, walang putik, walang bakas ng kagat o galos gaya ng inaasahan mo sa isang taong 3 araw na nawawala sa kagubatan. Nang ginising siya, bigla siyang nagmulat ng mata. Hindi siya nagulat. Hindi siya sumigaw. Tumingin lang siya sa paligid at mahina niyang tinanong, "Anong araw na ngayon?" Umuwi siyang parang wala lang nangyari. Binigyan siya ng kumot ng isang barangay tanod. Sinamahan pa uwi. Hindi siya umiiyak. Hindi rin siya natatakot. Sa halip, may ngiti sa labi niya. Yung tipong kontento. Yung parang bagong gising sa isang napakasarap na panaginip. Nagtaka rin ang mga doktor sa health center. Wala raw kahit anong trauma sa katawan ni Lenny. Walang dehydration. Normal ang blood pressure, pulso, lahat. Pero nagrekomenda pa rin sila na pagbigyan siyang magpahinga. Pero kami, hindi kami nakapaniwala. Kasi ibang Lenny na yung umuwi. Mas tahimik siya ngayon. Hindi na siya tumatanggap ng bisita. At kahit papano, naiintindihan namin. Pero ang hindi maitatanggi, mas lalong gumanda si Lenny. Mas maganda pa nung una. Para siyang babaeng minahal ng buong buo. Dito na nagsimulang maging mas madalas ang kanyang mga panaginip. Yun ang kwento niya sa kapatid niya na si May. Laging lalaki raw na hindi niya nakikita ng buo ang mukha. Pero nararamdaman niya ang bawat haplos, bawat halik, bawat bulong. Hindi bastos. Hindi basta panaginip lang. Kundi yung klase ng damdamin na parang tinahi ng mismong pag-ibig at pagnanasa. Alam kong hindi siya multo. Sabi ni Lenny kay May isang gabi. Pero alam ko rin na hindi siya tao. Akala ni May bunga lang ito ng trauma sa pagkakaligaw. Pero gabi-gabi, mula sa kwarto ni Lenny, may maririnig siyang impit na ungol. Hindi yung may sakit, kundi yung parang kasabay ng pagtatalik. Hanggang isang araw, mismong si Lenny ang nagsabi, "Hindi ko na siya nakikita sa panaginip lang. Gising ako. Gabi-gabi, nararamdaman ko siya." Ang katawan niya, kahit walang kapartner ay lumalambot. Umaangat daw ang kumot. Hinahaplos ang hita niya, ang tiyan, ang dibdib. Nararamdaman daw niya ang halik sa leeg, ang mainit na pagdampi sa balikat, at ang pagpasok sa kanya. Hindi ko siya nakikita pero ramdam ko ang lahat. Bulong niya, nakakapanindig balahibo kung iisipin. Pero ang pinakamatindi, masaya siya. Kahit alam kong baka hindi ito normal, hindi ako natatakot. Kasi yung pagmamahal niya, hindi bastos, hindi marahas, buo, may respeto, at ramdam kong ako lang ang mahal niya. Dagdag pa ni Lenny, sino nga ba kami para magsabing hindi totoo ang karanasang yon? Habang siya ay dumaraan sa gabi-gabing pagmamahal ng isang nilalang na hindi natin maipaliwanag. Kami, na mga kapitbahay, mga kaibigan,
ay unti-unting natutong tanggapin na may mga bagay talaga na hindi para unawain, kundi para tanggapin. Pero habang lumalalim ang gabi at palalim ng palalim ang ugnayan ni Lenny sa nilalang na hindi natin makita, papalapit na rin ang panahon na may kailangang isuko. Dahil may mga pag-ibig na hindi pwedeng manatili lang sa panaginip at minsan may kailangang mamatay para maisakatuparan ito. Pagkalipas ng mga linggong yun, doon ko na napansin na parang unti-unting nawawala si Lenny sa mundong kinagisnan namin. Oo, nandito pa rin siya sa baryo, sa bahay nila, sa ilalim ng parehong bubong kung saan siya lumaki. Pero para bang ang kaluluwa niya ay nasa ibang dako na, lalo na nang nagsimula siyang magkasakit, sa paraang hindi namin maintindihan. Una, simpleng pagod lang. Madalas siyang nakahiga. Akala namin baka anemic lang, o baka naman sobrang naiinitan. Pero kahit pag malamig na ang panahon, pawisin pa rin siya. Tapos napansin namin na parang ayaw na niyang kumain. Kahit anong paborito niyang pritong tilapia at ginisang munggo, hindi niya magawang lunukin. Ang sabi niya, "Wala akong gana. Busog ako kahit hindi pa ako kumakain." Mas naging maputla siya. Pero ang putlang yun, hindi mukhang may sakit, kundi parang may ibang klaseng liwanag. Parang nililiyab ng pagnanasa, pero hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa. Yung parang pagod na masaya. Alam mong may pinanggagalingang sarap, kahit hirap ang katawan. Kada gabi, may naririnig pa ring mga ungol, pero hindi na ito tulad ng una. Hindi na lang basta impit at masaya. May kirot, may sabayang pagtangis at pananabik. Sabi ni May, minsan raw umiiyak si Lenny habang nakapikit. "Mahal kita pero pagod na ako." Yan daw ang palagi niyang sinasambit sa pagitan ng mga ungol. May mga nagsasabing tuwing 12:00 ng gabi, may nakikitang anino sa kwarto ni Lenny. Matangkad, maitim ang porma, pero hindi mo maaaninag ng buo. Sa unang sulyap aakalain mong tao lang. Baka magnanakaw. Pero kapag tinangka mo itong lapitan o silipin, bigla na lang nawawala. Walang tunog, walang kahit anong bakas. May isang gabi, ako mismo ang nakaramdam. Napadaan ako sa tapat ng bahay nila habang pauwi mula sa tindahan. Dinig ko pa ang tunog ng lumang electric fan sa loob at ang mahinang boses ni May sa loob ng kusina. Pero bigla, may naramdaman akong malamig na simoy ng hangin na parang humaplos sa batok ko. Napalingon ako at doon ko siya nakita. Anino lang, sa likod ng kortina ng bintana ni Lenny. Nakatayo lang, nakatingin palabas. Parang nagbabantay. Nang puntahan siya sa health center, ang sabi ng doktor, walang nakikitang abnormality, wala siyang lagnat, normal ang vital signs. Pero hindi siya makatayo, hindi rin makakain. Mas gusto na lang niyang nakapikit. At kung pipilitin mo siyang magsalita, simple lang ang sasabihin niya. May hinihintay ako. Sa bawat araw na lumilipas, tila nawawala ang Lenny na kilala namin. Pero hindi siya takot. Hindi siya galit. Sa totoo lang, may ngiti pa rin sa labi niya. At yun ang mas lalong nakakabaliw isipin. Paanong isang taong unti-unting nauupos ay tila masaya pa rin. Hanggang dumating ang gabi na akala namin ay tulog lang siya. Mahaba lang daw ang idlip, sabi ni May. Pero nang hindi na siya magising sa kahit anong yugyog, doon na sila natakot. Inilapit siya kay Aling Fidela, midwife ng baryo. Wala na siya. Mahina niyang sabi habang hawak ang pulso ni Lenny. Tahimik lang ang pagpanaw. Parang natulog at hindi na bumalik. Hindi nag-iyakan ng pamilya agad. Parang ayaw pa nilang paniwalaan. Parang hindi pa totoo. Parang hindi pa handa.
Si May, walang salitang lumabas sa bibig niya. Nakatingin lang sa katawan ng kapatid. Ako, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Pero ang pinakamatindi sa lahat, si Lenny kahit wala ng hininga, kahit malamig na, ay parang mas buhay pa rin kesa sa aming lahat. Yakap niya ang sarili niya. Nakapikit, may banayad ng ngiti sa labi. Para bang may kayakap siyang hindi namin makita. At sa balikat niya, may tila may marka. Bilog, hugis buwan, parang paso. Pero hindi amoy nasunog. Amoy damo, amoy lupa, amoy hangin ng gubat. Dinala siya sa bahay para lamayan. At mula noon, nagsimulang gumalaw ang mga gabi. Sa tuwing papalapit ang hating gabi, mas lumalalim ang katahimikan. At parang may kasama kaming hindi nakikita. Hindi na siya atin. Bulong ng isang matandang kapitbahay. Hindi niya tayo iniwan, pero hindi na siya para sa mundong to. At doon kami nagsimulang maniwala na may isang pag-ibig na hindi natin kayang ipaliwanag. Isang pag-ibig na nagmula sa gabi, sa gubat, sa pagitan ng dilim at liwanag, at kinain ng kaluluwa ng isang dalagang minahal niya ng buong buo. Pero hindi pa ito ang katapusan, sapagkat sa mga gabing susunod, may mga sulyap pa kaming nasaksihan, may mga bulong pa kaming naririnig. At sa mismong gabi ng burol, doon namin mas napatunayan na hindi natatapos ang pag-ibig kahit patay na ang katawan. Hindi naging ordinaryo ang lamay ni Lenny. Sa baryo namin, sanay na kami sa burol. Simpleng setup sa sala, puting telang nakalambitin sa kisame, mga ilaw na may kulay asul o dilaw, at mga kapitbahay na nagdadala ng kape at tinapay. Minsan may nagbibidahan pa ng kwento sa tabi ng kabaong para maibsan ang bigat. Pero kay Lenny, iba ang pakiramdam. Parang hindi kami pumasok sa bahay ng patay, kundi sa lugar na hindi nasaklaw ng realidad. Unang gabi pa lang, may naramdaman na kaming hindi maipaliwanag. Gabi ng Miyerkules yun. Tahimik ang hangin. Walang ni isang aso ang tumahol at ang paligid ay parang masyadong kalmado. Kakaiba yung katahimikan. Hindi normal. Parang kulang sa oxygen ang paligid. Parang may presensya na hindi mo kita pero ramdam ng buong balat mo. Pagpatak ng 12:30 ng madaling araw, bigla na lang nag-brown out. Walang warning. Namatay ang lahat ng ilaw. Kahit yung kandilang malapit sa kabaong ni Lenny. Akala ng mga matatanda, baka sadyang lumakas ang hangin. Pero wala namang hangin nun. Walang ulan. Walang dahilan. May ilang kabataan ang nagtawanan. Sabay sabing, "Ayan na yung engkanto!" Pero hindi sila nagtagal. Isa-isa silang nagpaalam na uuwi muna. At hindi na bumalik kahit kailan. Nang bumalik ang kuryente, mga 5 minuto lang ang lumipas. Nakapansin ang isa sa mga tumutulong sa burol. Bahagyang nakabukas ang takip ng kabaong. Ewan ko kung guni-guni lang. Pero parang gumalaw yung manipis na puting tela sa loob. Parang may humaplos. Parang may dumampi. Pero wala naman kaming nakita. Kinabukasan, dumating si Aling Belay. Isang espiritistang dating nanirahan sa kabilang baryo. Hindi namin inaasahan na pupunta siya. Pero ayon sa kwento, parang tinawag daw siya ng hangin. Sabi niya, may narinig siyang tinig habang naglalakad pa uwi mula sa palengke. Na may nilalang daw siyang kailangang tulungan, na hindi niya daw ito pwedeng pabayaan. Tahimik siyang dumating. Hindi nakikain. Hindi nakikihalubilo. Lumapit lang siya sa kabaong ni Lenny. Pinikit ang mga mata at binulungan ang labi. Sa labas ng bahay, nagkatitigan kami. Walang nagsalita pero naramdaman namin ng kilabot. Parang bumagal ang oras.
Maya-maya pa, sinabi niya sa nanay ni Lenny, "Pinili na siya. Hindi na siya sa atin. May kasunduan na nangyari. Hindi na pwedeng pigilan." Walang nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Kasi deep inside, lahat kami, nararamdaman na namin yon. Hindi lang siya namatay, kundi parang inangkin. Kinagabihan, mas naging masinsinan ng pagbabantay. Mas konti na ang gustong magstay hanggang madaling araw. Pero kami, mga malalapit sa pamilya, sinubukang magpalakas ng loob. May ilang tumutugtog pa nga ng gitara para hindi kami lamunin ng tensyon. Pero pagsapit ng 12:00 ng gabi, naramdaman namin na parang lumamig ng husto ang paligid. Hindi malamig gaya ng aircon, kundi malamig na parang pinasok ng tubig ang hangin. Parang niyapos ng alo ng buong bahay. At doon na siya lumitaw. Hindi ko alam kung paano siya dumating. Walang ingay, walang yabag. Pero bigla na lang may matangkad na lalaking nakatayo sa gilid ng kabaong. Nakaitim, matikas ang tindig. Hindi namin makita ang mukha niya. Parang aninong buo pero hindi maaninag. Parang may mukha pero palaging natatakpan ng liwanag ng kandila. Walang nagsalita. Walang gumalaw. Lahat kami para kaming nabilanggo sa katahimikan. Tumayo siya roon ng halos 1 minuto. Saka siya yumuko at humalik sa ibabaw ng salamin ng kabaong. Hindi dramatiko, kundi banayad, mabagal, parang halik ng isang lalaking bumubulong ng panata. Pagkakataas ng ulo niya, bigla siyang nawala. Parang hangin, parang usok. Wala, hindi siya naglakad, hindi siya umalis. Bigla na lang siyang nawala. Sabay ulit nawala ang kuryente. Ilang segundo lang. At nang bumalik ang ilaw, tahimik kaming tumingin sa kabaong ni Lenny. Pero may isang bagay na napansin agad ng nanay niya. Bahagyang nag-iba ang ayos ng buhok ni Lenny. Parang may dumampi. Parang may nagsuklay. At ang labi niya, mas malinaw na nakangiti ngayon. Kinabukasan, dapat sana ililibing na si Lenny. Pero pagkagising ng mga magpapalibing, wala ang kabaong. Walang bakas ng sapilitang pag-angat. Walang yapak palabas ng bahay. Walang nasirang pinto o bintana. Parang nawala na lang sa ere. Nagtawag ng tanod. Nagsumbong sa barangay. Pero walang nakitang ebidensya. Kahit ang lupa kung saan nakatayo ang kabaong, walang gasgas. Walang kahit anong palatandaan na may galaw. At doon, tumigil na kami sa pagtatanong. Wala na si Lenny. At ang katawan niya, alam naming hindi na para sa mundong ito. Hindi na siya ipinalibing. Hindi na rin siya hinanap. Dahil may mga gabi talaga na mas mabuting yakapin mo na lang ang hindi mo kayang ipaliwanag. At mula noon, sa tuwing may magtatanong sa baryo kung bakit tila laging may amoy na bagong pitas na damo tuwing 12:00 ng gabi, tahimik lang kaming ngingiti. Kasi alam namin na hindi pa tapos ang kwento ni Lenny. 1 taon ang lumipas matapos mawala si Lenny. O mas tama sigurong sabihin na matapos siyang kunin dahil hindi namin siya basta itinuring na patay. Ang bangkay niya, oo, nawala sa gabing yon. Pero ang presensya niya ay hindi kailanman umalis. Minsan tuwing gabi, lalo na kung tahimik ang paligid at umaambon, may mga kabataang nagsasabing naaamoy nila ang pabango ni Lenny. Yung halimuyak na malinis, na parang bagong ligong damo na may halong bulaklak. May ilang bata naman habang naglalaro sa tabi ng gubat, ay nakakarinig ng boses ng isang babae na malambing at marahan. Uwi na, gabi na. Paglilingon sila, walang tao. Pero hindi sila natatakot. Kasi yung boses daw, hindi nakakapanindig balahibo. Sa halip, parang tinig ng isang taong nagmamalasakit. Tahimik ang baryo.
Wala na ring nagtangkang pag-usapan pa ng malalim ang tungkol kay Lenny. Parang may hindi na kailangang usisain. Kahit ang mga matatandang mahilig sa chismis, tumahimik. Kahit ang mga dating hindi naniniwala sa kwento ng engkanto, natutong tumango at magsabing, may mga bagay talaga na hindi na natin saklaw. Pero may ilang mga bagay na hindi basta pwedeng ilibing. Gaya ng katotohanan, kahit papaano, may tanong pa rin sa isip namin. Nasaan na si Lenny? Makalipas ang mahigit 1 taon, isang umagang maalinsangan, may isang jeepney na nanggaling sa bayan ang huminto sa kanto. Bumaba ang isang lalaking may dalang mga sobre. Galing daw siya sa probinsya ng Aurora at may inabot siyang liham sa barangay hall. Nakapangalan kay May, ang kapatid ni Lenny. Wala pang social media sa amin noon na gaya ngayon. Pero may ilang kabataan na may cellphone na may kamera. Isang araw, habang nakatambay kami sa karinderya, may nagpakita ng post mula sa group chat ng pinsan nila sa kabilang bayan. Isang litrato yon ng isang babae sa loob ng parang pribadong resort. Maganda ang landscaping. May mga halaman na hindi mo makikita sa kahit anong regular na hardin. Pero hindi yun yung nakakagulat, kundi yung babae sa litrato. Si Lenny. Mas maganda siya. Mas makinis. Mas makinang ang kutis. Mas buo ang titig. Parang hindi na siya yung dalagang napagod noon. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida. Nakangiti. At sa likod niya, may lalaking naka-black suit. Nakatayo lang. Nakatalikod. Hindi mo kita ang mukha pero ramdam mo agad. Hindi siya ordinaryong lalaki. Nag-viral daw sa maliit na thread. Pero biglang nawala ang post pagkatapos ng ilang oras. Burado ang buong account. At kahit sinong nag-save, ay nagulat na lang na corrupted ang file. Para bang hindi pinayagang manatili sa internet. 1 linggo pagkatapos nun, si May mismo ang nagsabi sa amin na nakatanggap siya ng liham. Walang return address. Sulat kamay. Malinis ang papel. Parang galing sa ibang bansa. Ang laman ay maikli lang. Ate, wag mo kong hanapin. Pasaya ako. Hindi niyo ako maiintindihan pero mahal na mahal ko siya. Hindi ito kamatayan. Ito ang simula ng buhay ko. Salamat sa lahat ng pagmamahal. Huwag kayong mag-alala sa akin. Kasama ng liham, may enclosed na Polaroid photo. Si Lenny ulit yun. Nakaupo sa parang hardin na hindi mo maituturo sa kahit anong lugar sa Pilipinas. Hawak niya ang kamay ng isang lalaki. Malinis ang mga kuko. Maputi ang balat. Pero ang kamay, may makakapal na ugat. Parang hindi karaniwang tao. Sa likod ng larawan, may petsa. Coincidentally, ito rin ang petsa ng mismong gabi ng kanyang burol. Hindi namin alam kung paanong dumating ang sulat. Wala namang pumirma. Pero ang handwriting, pareho ng lumang diary ni Lenny. Kilalang kilala ni May ang sulat kamay ng kapatid niya. Hindi siya nagkamali. At mula noon, kahit wala siyang sinasabi ng diretsyo, alam naming si May ay tuluyan ng naniwala na hindi napatay si Lenny, kundi pinili lang na mabuhay sa mundo na hindi para sa atin. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting kumalat ang mga chismis sa karatig probinsya. May mga nagsasabing may resort daw sa paanan ng bundok sa Aurora na hindi pinapapasok ang kahit na sino, maliban sa mga napili. Ang tanod ng baryo, habang nasa terminal, may nakausap daw na magsasakang dumaan sa lugar na yon. Parang paraiso. Aniya. Tahimik. At may babae ron na parang diwata. Pero hindi raw siya engkanto. Parang tao pero hindi rin. Walang official na address. Walang business permit. Walang signage. Pero ang mga naroroon, hindi raw basta turista. Parang mga nilalang na tahimik lang na naninirahan. Malayo sa gulo ng mundo. Tahimik na umiibig.
tahimik, na nabubuhay. Kaming naiwan sa baryo tanggap na namin. Hindi namin kayang i-frame sa normal na paliwanag ang nangyari kay Lenny. Pero kung pagbabasihan ng sulat, ang larawan, at ang lahat ng pangyayaring kasunod, malinaw na minahal siya at minahal din niya. At sa bandang huli, anong saysay ng paliwanag kung ang puso mo naman ay buo? Sabi nga ni May minsan habang nakatingin sa langit sa gabi, kung totoong ang engkanto ang sumundo sa kanya, di siguro hindi lahat ng engkanto masama. Kasi ang kapatid ko, pinasaya niya. Makalipas ang 2.5 taon, mula nang huling makita ang katawan ni Lenny, halos hindi na rin siya nababanggit sa baryo. Wala namang nagsabing kalimutan siya. Pero para bang may hindi na pagkasunduang kasunduan na ang lahat ay tahimik na lang siyang aalalahanin. Wala ring muling nagbanggit ng tungkol sa engkanto. Para bang nagsimula ng maghilom ang alaala. Hanggang sa isang umaga, bumalita si Aling Letty, taga-kanto, na pumanaw na si Mang Pido, ang pinakamatandang albularyo sa buong distrito. Matagal na siyang hindi nakikita sa labas. Madalas nakahiga lang sa duyan sa ilalim ng puno ng mangga. Pero noon, kahit mahina na ang katawan niya, siya pa rin ang pinupuntahan kapag may hindi maipaliwanag na sakit o panaginip. Nang ibinurol si Mang Pido, may kukonti lang ang dumalo. Pero sa mga nandoon din si May, ang kapatid ni Lenny. Tahimik lang siya sa isang sulok ng bahay. Nakaitim at halos hindi nagsasalita. Hindi na siya kasing buhay ng dati. Pero mas buo ang aura niya ngayon. Parang matagal nang tanggap ang mga nangyari. Pero may lamat pa rin ang puso. Lamat na hindi na maaalis. Pero natutunan na niyang yakapin. Habang abala ang mga tao sa labas, nilapitan si May ng apo ni Mang Pido. Si Tonton, na noon ay may 20 anyos na. May inabot siya sa kanyang lumang supot na gawa sa bayong. Ate May, ito raw po para sa inyo. Huling habili ni Lolo. Sa huling araw bago siya pumanaw, paulit-ulit niyang sinasabi na ibigay ko daw to sa kapatid ng babae mula sa gabi. Napatingin si May sa loob ng supot. Isa itong maliit na kahon na kahoy. May inukit na bilog sa ibabaw. Parang simbolo ng buwan at bituin. Binuksan niya ito pag-uwi. Doon niya nakita ang isang singsing. Hindi ito ordinaryong singsing. Gawa ito sa isang metal na hindi niya maipaliwanag. Hindi ginto, hindi pilak. Parang pinagsamang bakal at tabo. Pero kumikislap kapag tinatamaan ng liwanag. At sa gitna nito, may maliit na batong kulay berde. Parang jade, pero mas translucent. Sa likod ng kahon, may maliit na papel. Sulat kamay ulit. Ito ang singsing ng kasal. Sa pagitan ng mundong hindi pareho, pero pareho ang layunin, ang magmahal. Sumunod na araw, habang kausap niya si Tonton, tinanong niya kung may iba pang iniwan si Mang Pido. Tahimik lang si Tonton sa una. Pero maya-maya, naglabas siya ng isang maliit na kwaderno. Lumang-luma na. Nakapaloob ito sa telang abuhin. Doon niya binasa ang isa sa mga huling entry. Nangyari na. Lumapit siya sa akin isang hating gabi. Isang lalaking hindi ko maaninag ang mukha, pero alam kong hindi siya tao. Hindi siya nagalit. Hindi rin nagmakaawa. Nakipag-usap lang. Bantayan mo siya hanggang sa takdang oras. Kapalit ng tulong ko sa anak mo, kailangan kong masigurong mapupunta siya sa akin ng buo. Nang walang alinlangan. Sa gabi ng burol, kukunin ko siya. Hindi niyo kailangang maintindihan. Biglang bumagsak ang luha ni May habang binabasa ang huling linya. Naalala niya ang anak ni Mang Pido na noon ay may sakit. Si Elena, na may tumor sa baga. Matagal nang wala ang asawa nito. At halos 5 taon na rin na paroot pa rito sa ospital. Pero 1 buwan matapos mamatay si Lenny, gumaling si Elena.
Walang paliwanag ang doktor. Tumigil ang paglaki ng tumor hanggang sa tuluyan na itong nawala. Tinanong niya si Tonton. Bakit hindi sinabi ni Mang Pido noon pa? Hindi raw niya dapat panghimasukan ng kasunduan, ate. Isang araw siyang saksi pero hindi dapat ang magdesisyon. Basta ang alam niya lang, binigay si Lenny. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sarili nitong kagustuhan. At mula roon, naiintindihan na rin ni May kung bakit hindi kailanman kinwestiyon ng ama at ina nila ang pagkawala ng katawan ng kapatid niya. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa pananampalataya na kung saan man napunta si Lenny, ito ay lugar na pinili niya. At hindi siya kinuha, kundi pinakasalan. Lumipas ang mga buwan at ang singsing ay iningatan ni May. Hindi niya to sinuot, hindi niya rin tinago. Basta nakalagay lang ito sa isang maliit na altar sa loob ng kwarto niya, sa tabi ng lumang litrato ni Lenny. At tuwing gabi, kapag natutulog siya, minsan may maririnig siyang tawa. Tawang pamilyar, tawang payapa. At sa mismong pagitan ng tulog at gising, may mga bulong na marahang dumadaloy sa hangin. Hindi ako nagpaalam. Nagpaalam lang ako sa mundong ito. Pero hindi sa inyo. May mga kasunduan sa buhay na hindi na kailangang ipaliwanag. Minsan, sapat nang alam mo na ang puso ng minamahal mo ay nasa lugar na hindi mo kayang puntahan, pero buo siyang minamahal. 5 taon na ang lumipas mula ng huling gabi ng burol ni Lenny. 5 taong walang kabahagi sa pamilya ang nakakita sa kanya. Walang malinaw na paliwanag. Walang balita kundi isang liham at isang Polaroid na halos hindi na rin pinaniniwalaan ng mga taga-baryo. Kung may nag-uusap man tungkol sa kanya, para na lang itong alamat. Isang kwentong binubulong sa mga bagong saling bata tuwing gabi. Kasabay ng mga paalala na huwag lalapit sa gubat kapag madilim na. Pero kami, yung mga nakasaksi, hindi kailanman nakalimot. Lalo na si May. At isang araw, bigla na lang, parang bumulong ang mundo na hindi pa pala tapos ang lahat. Isang banyagang lalaki ang dumating sa baryo. Maputi ang balat, matangkad, halos parang modelo. Pero hindi yung tipo na kitang-kita mong mayabang o may postura. Tahimik siya, nakasimpleng polo, maong, may backpack lang. Naglalakad siya mula terminal hanggang barangay hall. Saka nagtanong tungkol sa dating lupain ng mga Eugenio, ang dating bakuran ni Lenny. Hindi raw siya magtatagal. Bumili lang daw siya ng lupa. Ang plano ay magpatayo ng maliit na retreat house. Nang tanungin kung sino siya, tahimik lang siyang ngumiti. Kaibigan po ng dati ninyong residente. Walang pumilit. Tahimik siyang tinanggap. At sa loob ng 2 buwan, may nakita kaming unti-unting pagbabago sa dating bakanting lote. Una, nilinis ito ng buo. Pangalawa, nagtayo siya ng maliit na bahay. Hindi modernong bahay, kundi parang cottage sa Europe. May mga halaman sa paligid. At ang mga itinanim niyang bulaklak ay hindi katulad ng karaniwang pananim dito sa atin. Ang amoy, kakaiba. Ang kulay, mas matingkad. Isang gabi, napadaan ako roon. Wala naman akong planong mamboso. Pero napatigil ako nang makitang may 2 taong nakaupo sa ilalim ng malaking puno sa gilid ng bahay. Maliwanag ang buwan, kaya malinaw ko silang naaaninag. Lalaki at babae. Ang lalaki ay yung banyagang bumili ng lupa. Pero yung babae, nanigas ang katawan ko. Hindi ako maaaring magkamali. Si Lenny. Mas mahaba na ang buhok niya ngayon. At may kakaibang kinang ang balat niya. Parang palaging bagong ligo. Pero yung mata niya, parehong-pareho. Hindi mo malilimutan ang mga matang yon. Mata ng isang taong nagmahal, nasaktan, at muling minahal sa paraang hindi mo kayang abutin.
Hindi ko siya nilapitan. Hindi ko rin sila tinawag. Pero sa mga sandaling yon, tumingin siya sa direksyon ko. 1 segundo, 2, sapat para malaman kong nakita niya ako. At ngumiti siya. Ngiting payapa. Ngiti na walang takot. Ngiti na hindi mo matatawag na galing sa isang multo, kundi ng isang taong buhay sa ibang dimensyon ng pag-ibig. Kinabukasan, wala na yung lalaki at babae. Isinara na ulit ang bahay. Walang tao roon. Pero may naiwan. Isang kahon na yari sa kahoy, nakalagay sa tapat ng gate ng bakuran ni May. Sa ibabaw nito, may sulat. Minsan, hindi kailangan ng dasal para magkabuhay ang patay. Minsan, sapat na ang pagmamahal. Sa loob ng kahon, may 3 larawan. Ang isa, kasal. Si Lenny, nakasuot ng puting bestida na hindi pang mortal, pero hindi rin mala prinsesa. Ang lalaking kasama niya, nakasuot ng simpleng itim na kasuotan. Hindi pa rin kita ang buong mukha ng lalaki, pero para bang sadya. Parang sinasabi na hindi na mahalaga kung sino siya. Ang mahalaga, silang dalawa. Ang pangalawang larawan, nasa isang mesa sila. May tsaa, may bulaklak, at may maliit na bata sa pagitan nila. Maliit pa ang bata pero maputi ang kutis. Morenong buhok at matatalim na mata. Walang nakasulat pero sapat na yun para sa amin ni May. Ang ikatlong larawan, si Lenny lang. Nakatayo sa harap ng isang ilog, may hawak na bulaklak, at may nakasulat sa likod. Para sa lahat ng naiwan, hindi ako nawala. Pinili kong umalis. Pero minahal ko kayong lahat, hanggang sa huling tibok ng puso ko, at higit pa roon. Hindi namin alam kung paano ito dumating. Wala kaming nakitang delivery boy. Wala ring nakakita sa kung sino man nang iwan nito. Pero mula noon, mas lalong tumahimik ang baryo. Hindi dahil sa takot, kundi sa respeto. Sa tuwing dadaanan ng bakuran ni Lenny, wala nang bata ang tumatakbo o nagsisisigaw. May mga batang nag-aalay ng bulaklak. May mga matatandang tumitigil sandali para magdasal. Hindi ng panalangin ng kalungkutan, kundi ng pasasalamat. At sa amin ni May, malinaw ang lahat. Si Lenny ay hindi sinumpa. Hindi rin nawala. Pinili niya ang buhay sa piling ng nilalang na minahal siya. Isang engkanto. Pero higit pa roon, isang nilalang na minahal siya ng buo, hanggang dulo, hanggang sa kabilang dako ng kamalayan. Hindi ko na muling nakita si Lenny, pero sapat na sa akin yung ngiti niya noong gabing yon. Sapat na para malaman ko na sa huli, kahit sa hindi karaniwang baryo, kahit sa payak na dalagang gaya niya, maaaring mangyari ang pag-ibig na hindi na kailangang ipaliwanag sa salita. Pag-ibig na kayang buhayin muli ang patay. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, comment, at subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig ng mga kwentong ibinabahagi ko sa inyo. Huwag po sana kayong magsasawang makinig ng mga kwentong ibabahagi ko pa. Palagi po kayong mag-iingat. Hanggang sa muli.